Hello guys! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video, nandito na naman tayo sa labas. Nagpapahangin. At mabuti po yung panahon. Tapos na tayong maglaba. Siyempre. Yan po yung the best natin na routine kada araw. At ayan. Tanghali na guys, tanghali na. Natira na ng pagkain yung mga bata. Tapos, nandito naman si Ronald is dumating na. Nandun kumakain kasi gutom daw siya. Sila ni Papa Bits. Tapos, ayan. Karoon na din po kami ng wifi. Ngayon lang, naayos na din. Kasi nangungonsumisyon po ako na wala kaming wifi. Magastos kasi sa load. Tapos, paid na tayo sa buwan. Hindi pa nga natatapos yung buwan, nakabayad na tayo, tapos halos magdadalawang linggo na wala po kaming wifi. Yung load mo na 150, hindi talaga kaya mag-upload, hindi talaga kaya. So ayan, buti na lang nagkaroon na kami ng PLDT ngayon. Ayos na din kasi nauna po yung sa Makaas. Mas ayan, si Papa Bits, masaya na po siya na may wifi. Kasi nung walang wifi, mainit yung ulo dahil yung cellphone lang po yung hindi po, yung cellphone lang po niya yung hindi nakakapanood ng Facebook. Hindi po siya gaanong nakakapagpa-sounds. Nagpapa-sound siya, USB yung gamit. Mainit ang ulo pag walang wifi. Kung ano-anong sinasabi, hindi na lang natin sinasagot kasi pag sinasagot natin, nag-iiba po yung nag-iiba po yung signal. Yan, mahangin guys. So, umalis si GT. Chinik na po yung kasi nagchat po siya na all sabihin na lang natin all subscriber ng wifi is restored na. So ibig sabihin meron na po signal. So ayan, kasi nandun tayo sa tindahan kanina, umuwi ako. So trinay natin, meron na nga. Tapos ayan, kaya nandito tayo sa labas dahil si Papa Bits nagpapa-sounds na. Trinay po niya na kung may wifi, nagpapa-sounds na nga. Pero sa maliit lang po niya na speaker. Tapos pinagsabihan ko siya na wag mong palakihin. Yung katamtaman lang, yung ikaw lang po yung nakakadinig. Kasi maghahanap buhay po ako. Maghahanap buhay muna tayo. At dumating na si Paul at saka si Christian din. So manananghalian muna kami kasi hindi pa tayo nag-breakfast. Natapos tayong maglaba, hindi pa tayo nag-breakfast, nagkape lang. Tapos hinintay ko lang po sila na dumating. Pero si Papa Bits is kumakain na. Pasok muna tayo. Yan. Meron pong nagaano ng buko. Meron pong naga-harvest. Nabitin po sa net ng volleyball. Pak! Yan, nangunguha po ng buko. Maaliwalas na naman po yung panahon. At ayan guys, tingnan natin yung tinanim ni Nanay Bibing na mais. Ayan, tumubo na sila. Tumubo na po yung mais. Tumubo sila ng naulanan. Ayan. Tumubo na po sila. Hanggang doon yan. Kain muna tayo, kasi pasado alas 12 na. Oh my God, nililipad na po yung mga hinanger natin sa lakas ng hangin po dito sa likod. Lumilipad po.
Kahit saan-saan na lang po tayo umuupo. Umi-skip tayo sa sounds ni Papa Beats. Nandito tayo sa likod namin. Yan, sa likod namin. At saka malapit na po ako dito sa puso nila, Madam. Yan. Nasa ano po tayo? Nasa checkpoint. Yung pinaayos po yan na ano ni kay Sir Regan na sign ng ano checkpoint doon sa may sugod. Parang sinagasaan po yata to ng ano, sinagasaan po yata to ng pick up. So ayan, dineliver dito, pinapaayos. Baka bulag po yung driver. Ba't niya sinagasaan yung ano, signboard ng ano, checkpoint. Diyan po sa may sugod. Buti hindi po siya na disgrasya. Yan, nagka-yupi-yupi po. Bali, 3 po yan. Bali, 3. Nayupi po siya, nayupi. Grabe na po yung mga ano, driver ngayon. Walang sinasanto. Basta masagasaan, sasagasaan talaga. Kaya mag-ingat-ingat. Nangyari sa ano namin, sa PLDT. Linya ng PLDT. Nadamay po kasi si Biko, wire ng si Biko, nasagi ng trailer. Yun, naputol. 5 poste yung natumba. So, ayun, damay po yung PLDT globe. Nawalan po ng signal. Tapos, mayroon pang isang na binawian ng buhay. Isang motorista. Nadaganan daw ng poste. Kawawa naman. Papauwi lang ng bugo. Hindi na umabot. Nabutan po siya ng sama. Hindi na po siya nakaabot sa kanila. Kawawa yung naghihintay. Kung may pamilya yun, kawawa talaga. Kaya yung mga driver ngayon na mga kaskasiro or pagod, isipin muna bago magbiyahe. Kung hindi kaya, pero dito po kaya ano sa bandayan sa dito sa may ano Yamaha, meron lang po ako napansin. Siguro may kasalanan din yung ano si Biko kasi yung maraming wire po ng si Biko is medyo humihilig at saka kahoy. Hindi pa pinapalitan ng bakal na poste kasi nagpapalit yun sila ng ano ng poste ng mga kuryente, yung bakal. So yun, parang napansin ko yan kasi maraming wire na nakakabit, medyo hilig na po siya. Tas kahoy pa yun. So ayun, kung hindi pa nadidisgrasyahan, hindi inaksyonan, hindi inaayos. Yan talaga. Only in the Philippines, yung mga ganyan ano. Hindi mo na ginagawa kung walang madidisgrasya. Pero pareho lang po yan pag may dumarating na bagyo. Sasabihan na lumikas, hindi kasi sasabihin na okay lang, matibay. So, pag nangyayari na yun, doon na po nagsisisi. Nasa huli talaga yung pagsisisi, guys. Hindi po nauuna. Yan. Alas 12 ng natapat, nandito tayo sa labas. Nagpapahangin tayo. Wala dito si Madam. Hindi pa siguro si Madam naglalaba. Kasi pag nandito, aanuhin tayo. Bugawin. Hindi naman bubugawin. Sasabihin, oh Mama Dax, nandyan ka na, malapit ka na sa ano na, sa puso ko. Diyan ka na nag-vlog. Saka si Dadan, baka tulog din. Wala po akong nakikitang Dadan. Kaninang umaga is nandito sa bahay na naman. May daladalang gamot. Ay hahatid daw doon sa sa pinsan niya, sa kanyang igagaw na si Joaquin, anak ni Chandria. At yung mga motor, ayan, nakapasok na din, nakaparada na dyan kasi hindi na maputik yung ano namin, yung labas, yung daanan. Tuyo na dahil kahapon hindi naman masyadong uminit, hindi naman masyadong umulan. So ngayon,
Ayan, na terik yung araw. So, natuyo na. Tapos ayan, maganda na naman po yung paligid natin. Green na green. At yan po guys, naririnig po yung hampas ng hangin. Ganyan kapresko po dito sa likod. Mga sinampay ko nag-aanuhan. Yan, yung dalawang short nag-ano na. Nagsapaw na yung dalawang short. Yung kay Sia. Ganyan po ako mag-hanger dito sa likod. Pati puno sinasabitan. Basta may mainit lang na porsyon. Para madali pong matuyo. Binabala ko kasi dyan palagyan kaila Paul at saka Christian tambayan dyan. Kasi pag ganitong oras masarap itambay dito sa likod. Para po tayong nasa tabing dagat. Masarap ang simoy ng hangin. As in makakatulog ka talaga. Tambayan ba? Mag-ano ka dyan ng upuan na may sandalan na paislanting, tapos lagyan mo ng bubong. Maraming dahon ng dahon ng niyog pwedeng larahin. Iwan ko po ano po yung tawag Tagalog sa larahin. Kasi yan, yung mga dahon ng niyog, yung mga palwa. Hindi ko alam yung mga Tagalog dyan. Yung larahin, yung palwa, basta yan, dahon ng niyog. Pwede yan ibubong. Parang payag-payag ba? Tingnan natin pag naanuhan dyan, na lagyan ng tambayan. Maraming tatambay dyan. Kulang lang po sa umpisa. Ang problema, yung kahoy, asan kami kukuha? Okay lang kung maraming kawayan dito. Yung bamboo. Hindi naman katulad doon sa amin ni merong mga kawayan or bamboo na pwedeng kunin. Tapos yung malunggay po na tinanim ko nung una, ayan, mataas na, hindi na makuhaan. Tapos delikado putulan kasi yung wire ng PLDT dyan po nakalagay. Yan, baka makaputol tayo kasi yung po ng PLDT dito sila GT, nasa kanila po yung source. Nandyan po sa likod yung mga wire, yan papunta yan doon. So nagawa ng daanan namin pag maputik. Nagsushortcut po kami dito sa likod nila madam. Yan, tangkal po nila yan dito. Yung kulungan ng baboy, dalawa. So wala na, hindi na po sila ng baboy, hindi na po sila nag-alaga. Sisirigan kasi naano po sila sa pagkaroon ng swine flu. Ayan po yung lalagyan ng inahin na pag nanganganak, mayroon lang po siyang kulungan, ayan, na hindi po makakakilos, na hindi maapakan yung anak. Ayan po, nagawa na lang pong sampayan ni madam dyan. Tas labahan, dyan po naglalaba si madam. Tas pag maulan na maputik, dito po kami nagsushortcut. Dito po kami dumadaan papunta dito. Tas ayan po yung susunugin na basura ni madam, nakaipon. Ayan, siguro mamaya pa siyang hapon magsusunog pag mawala na yung mga sinampay ko dyan, kasi mausukan. Balik tayo dito sa sa harap namin magsampay, kasi yung init is nandito na naman. Kasi yung yung araw papalit-palit ng pwesto. Minsan nandoon sa likod, umagang umaga is nandoon na. Ngayon pag umpisa sa umaga hanggang sa maghapon, mainit talaga. Kontento ka pag mainit. Matutuyo talaga yung mga nilabhan mo.
Katulad dyan sa sa kapitbahay natin. Ayan po yung mga sinampay niya. Oh, super dami din. Super dami. Parang si Chandria lang po yung walang sinampay ngayon. Busy sila Chandria, sila mag-asawa. Kasi nag-aano po sila, nagbabakod ng bahay nila. Sila lang dalawang mag-asawa yung nagbakod. Si GT yung taga hukay, si Chandria yung taga kuha ng buhangin na hinukay. Hindi na po sila hindi na po sila nagsuhol. Hindi na sila ng maggagawa, sila na lang kasi kawayan lang din po yung poste, tapos yung yero pa rin yung ibabalik nilang pinakabakod kasi yero po yung bakod nila noon na nasira ng bagyong Tino at saka bagyong Uwan dahil bulok na po yung naging poste kaya natumba. So ngayon silang mag-asawa yung gumagawa. Hindi na kailangan na maghanap pa ng tao. Para save na save din yung isusuhol. Mahirap na ngayon kada kilos suhol. Mahirap ang pira ngayon. Mahirap hanapin. Talaga ngayong 2026 masasabi natin mailap yung pera. Mailap. Malayo ang pera. Lalong lalo na kung walang diskarte. Pero kahit anong diskarte, ganun pa rin. Mahirap yung 2026. Mahirap sa mahirap. Yung mayroon, hindi mahirap. Yung katulad sa amin na mahirap, mahirap talaga. Yun po yung sinasabi, waray kwarta, waray bugas, waray pagkaon, nga tanan waray, kaya waray-waray. Parang tumigil na po yung hangin guys. Nakakaramdam na po tayo ng init. Kaya pasok muna tayo. Relax muna dahil alauna media. Relax muna tayo. Mamaya na tayo patuloy sa ating pag-vlog. Pahinga muna tayo guys. Mainit na. Si tatay. Yung bantay ng lupa. Pahinga tayo, pahinga. Yan, yung init. Pumapasok dito sa sa tindahan. Pandar muna tayo ng electric fan. Pahangin muna tayo. Pahangin tayo guys. Yan lang po yung natin. Nagagawa dito sa bahay. Magtrabaho, mag-relax. Wala naman tayong appointment sa labas. Mag-relax muna tayo. 4 na po yung oras guys. Ayan, si Sia tumabi sa atin. Nakatulog po siya. Nakatulog si Sia. Tayo naman is mangunguha na ng mga nilabhan natin. Si naman yung walang boses ngayon, si Kendrick, yung anak ni Madam Rose. Turno naman po niya. So ayan guys, kung manguha na tayo ng mga nilabhan natin, wala nang init. Yan. Saan po nilagay ni Paul yung mga iba kong sinampay na wala dito kasi naglaba po siya. Yan po yung nilabhan niya kanina. Naglaba po si Paul habang tayo'y nagpapahinga, siya naman po yung naglaba. At in fairness po, natuyo din kahit na po siya naglaba. Mga 2:00. Nakatulog si Sia. Maghanap tayo ng mga nilabhan natin para matupi.
Yung hindi pa tuyo, lagay lang natin dito sa tabi. Sa tabi-tabi. Dito. Yung hindi po mauulanan. Na para hindi po masagwating nandoon sa loob. Bilib talaga ako sa sa init ng araw. Nakapano yun ng mga nilabhan natin. Yan, pwede na mga tupiin. Wala nang problema. Pagtupi na lang. Yan, nilaban ni Paul. Medyo marami-rami din. Yung hindi natin tutupiin, hindi ko kinukuha yung hanger. Tuyos! Asa man ka? Maraming labahan, maraming tupiin. Ngayon, magtutupi tayo. May ngayong cellphone ni Papa Bits. Sana hindi nyo marinig. Ingay. Lamok. Tulog si Sia.
Chupi. Ingay yung mga cellphone. Oh my gosh. Guys, malapit lang mag-alas 8, hindi pa kami kumakain kasi ngayon lang po kami nakag-produce po ng ulamin dahil kararating lang nila si Chrislyn at saka ni Christian galing sa practice. Wala po kaming nautusan doon sa kukuhaan namin ng magiging ulam kasi si Christian lang po yung kilala doon. Nagdiskarte muna kami guys. Ayan yung tinda na lang is baboy. So, sasabawan nila dahil malamig na po yung panahon. Meron naman kami dyan, itlog tsaka paksiw kanina. Parang gusto namin magsabaw. So, dumiskarte muna kami. Saka yan, nagluluto si Paul. Si Paul yung nagluluto. Katatapos ko lang manahi. Katatapos ko lang magtupi. Tapos yung pantalon ni Sansan, pinatahi muna kasi may butas po yung pundilyo. So, ayan, lumabas muna tayo kasi parang sumasakit yung natin, likod. Saka uupo. Saka pinatay ko yung electric pan dahil malamig na. Malamig na yung paligid at saka maraming bituin guys. Sana dito binigyan na si Sia ng aklat, libro, aklat kasi pinapagbasa na po siya dahil malapit-lapit na po yung 4th grading. Siguro kung mga katapos ng pista ay magpapabasa ng principal. Ang mga iba hindi marunong magbasa. Ikaw? Marunong kang maliit. Marunong, maliit. Papabasahin na daw sila katapos ng pista ng Katmon. Kasi malapit na po mag 4th grading nga. Tapos siguro yung end ng ng klase. Hindi ko lang tiyak kung March or April. Hindi ko po pa alam. Bukas may general meeting. Siguro pag-uusapan na po yan. Kung kailan na po ang bakasyon.